Hoy, ano to, acting? Acting lang ba yan? Payakap-yakap na yan? At siya yung nag-initiate, ha? Si Marcoleta mismo yung nag-initiate na yakapin si PBBM. Ano yan? Totoo ba yan? O talagang itinatakwil na ni Marcoleta ang mga ugaling DDS na gustong patalsikin ang administrasyon? Kasi magandang gesture ito ni Marcoleta, eh, no? Parang, it's a sign of saying na, Mr. President, I am here to cooperate with your administration. Ganyan ang dating yan, eh. Kung totoo, ha? Yung mga DDS hindi, no? Kailangan pabagsakin si PBBM, sabi pa ni Roque. Ibigay ang trono kay Sara Duterte. Hoy! Ano to? Hoy, comment kayo dyan mga DDS. Seryoso ba si Marcoleta dito? Naku, nalayasan kayo dyan, eh. Anyway, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin na nakatutok po saan mang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Ayan. Kumusta kayo matapos ang sona ng ating presidente? Ako medyo, yan, nakatulog tayo ng maayos-ayos, no? Nakapagpahinga, medyo pagod din tayo, days before the sona of the president. Medyo na sunod-sunod yung ating ganap, no? Anyway, maganda, generally, yung reception ng taong bayan sa sona ni PBBM. Even yung mga pinks, diba? Decent daw si PBBM. Decente. Times 10 na mas decente kay Digong. In fact, nabalitaan nyo ba yan? Nag-trending pa si Pinoy. Kaya sa Twitter, no? Kasi hinahalin tulad nila si PBBM kay Pinoy. Siyempre, definitely, malaki yung pagkakaiba ni Pinoy at ni PBBM. Pero let's take on the positive side. Ang sinasabi ng mga pinklawan, mga dilawan, yung pagiging decente daw ni PBBM. In fairness, ha? Pinuri nila yung pagiging decente at yung term na statesman ni PBBM, no? Malaking ano yan, malaking compliment yan sa totoo lang, yung pagiging decent at pagiging statesman ng ating presidente. Thank you sa mga pink. Pero when it comes to project implementation, when it comes to program implementation, governance, way of management, malayong-malayo naman si Pinoy at si PBBM. Di hamak naman na napakalaki ng agwat ni PBBM dyan kay Pinoy. Pero anyway, sige, tingnan natin yung positibo. Yung pagiging statement daw po ni PBBM at pagiging decente. Ayan. Nabuhayan ng dugo yung mga pink, eh. Diba kasi, ayan o, at least nakita nila yung inaasam nila presidente, yung nakikita nila presidente, nakita nila sa katauhan ni PBBM. Laking galit na naman ng mga DDS yan. Diyan sila magagalit dyan. Kasi maraming mga mambabatas ka-coffee, mga pink yan, eh. Diba? Kumakampi sa administrasyon. Okay naman yan, kasi hindi naman panawagan ng ating presidente, eh. Tama na. Diba? Tapos na ang eleksyon, eh. Magtulong-tulong tayo, magtrabaho tayo. Iwanan natin yung mga DDS na ayaw tumulong. Yung grupo ni Sara Duterte na pinapasahod ng gobyerno na ayaw tumulong, hayaan natin yung mga yan. Wala tayong mapapala dyan. 3 taon na nagliliwaliw yung mga yan. Walang ginagawa. Kung nasa gobyerno noon, magnanakaw. Diba? Wag na lang. Di bali na lang. O sige, yung mga DDS na yan, di bali wag na sila sa gobyerno. Total, kung nandiyan naman sila, nanakawin lang din naman ng pondo, wag na lang. Diba? So, maganda yung reception kay PBBM, eh. Ito, unofficial BBM news. Yan, si Marcoleta yan, oh. Oh, niyakap. Oy. Parang close sila, eh, no? Parang close sila ni PBBM, eh. O, ano to? Feeling close? O natauhan na? Parang nagbiruan pa, oh. Naku, mga DDS, masama ang loob nyon. Hoy, Marcoleta, sinaktan mo naman ang damdamin ng mga DDS, eh. Bakit mo sila iniwanan? Bakit mo sila iniwanan sa ere? Di ba? Ang mga DDS, rooting for you. Tapos, biglang iniwanan mo sa ere. Kaya, yan ang sinasabi ng mga DDS, eh. Sa comment section, eh. Marcoleta, ano yan? Bakit ka nakipagplastikan? Samantalang sabi ni Bato, ayaw niya makipagplastikan, ayaw niya makita yung mga ayaw niyang makita, di ba? Kaya nga hindi siya dumalo dyan sa Senate, hindi siya dumalo dyan sa SONA kasi ayaw niya makita yung mga ayaw niyang makita, di ba? Tapos, si Marcoleta, nagpakitang gilas. Ay, nako. Anyway, magandang development yan. Sana totoo yung ginagawa ni Marcoleta, yung kanyang gesture na yan, eh, magandang bagay yan, no? Sana lang, eh, totoo. Anyway, sige, mag-proceed tayo dito sa mga senador na hindi nagsipagpunta. Ay, naku naman, oh, mga mambabatas, oh. Oh. Bukod pa dyan yung mga ano, ha, yung Duterte lawmakers, mga DDS block na nag-walk out. Bastos talaga, oh. Nag-walk out? Tama ba naman yan?
Unang pasok ninyo, kumbaga kung nasa eskwela kayo, unang pasok ninyo, magwo-walk out ka. Hindi ka a-attend. Talaga nga naman, sila pulong, To. Sinamahan pa nitong Amy Marcos, kapatid niya ni PBBM, ha? Kapatid niya yan. Sana, totoo ba o hindi? Basta, kapatid ang turing nila sa isa't isa. Pero si Amy Marcos, hindi kapatid ang turing kay PBBM. Grabe makabastos yan. So, ng kapatid mo. Nagraran tayo kasi ang off sobrang off nito ni Amy Marcos Nagsasuggest siya ng mga gustong gawin ni PBBM. Tapos ikaw, hindi ka nagko-cooperate. Suggest ka lang na suggest, di ba? Dapat ganito gawin ni PBBM, dapat ganyan, etc. One way yan. Tulungan mo rin yung kapatid mo. Paano mo tutulungan yung kapatid mo? Simpleng pag-attend ng SONA ng kapatid mo, hindi mo pinuntahan. Mas importante daw ang pamimigay ng relief. Madam, nagdahilan ka pa. Anong niloloko mo? Mga grade 1 niloloko mo na mas importante yung pamimigay ng relief. SONA yan. Yes, importante yung pagbibigay ng relief, pero pwede pa rin umusa dyan, pwede pa rin mamigay ng relief without your presence. Politicking yan Yung pag-attend mo dyan sa pamimigay ng relief as if naman na ikaw talaga mag-aabot ng mga balde. Photo op lang yan Pamumulitika lang yan. Mas matimbang ba ang pamumulitika kaysa sa pag-attend na SONA na responsibilidad mo bilang isang senador? Wala ka ng kaibahan kay Pulong. Wala ka ng kaibahan sa mga Duterte. Parehas na kayo ng balat. Mas uunahin mo yung photo op sa pamimigay ng relief kaysa sa pakikinig sa SONA ng kapatid mo. Hindi naman party yan. SONA yan. State of the Nation Address. Bilang isang mambabatas, tungkulin mo rin yan, marinig. Ano yung sitwasyon ng Pilipinas? Ano yung plano ng Pilipinas? Dahil ikaw ay senador, tutulong ka sa paggawa ng mga batas. Kung may narinig ka doon sa sinabi ng presidente, teka, mukhang may kulang tayo sa ganyang area. Okay then, I'll propose a bill para ma-address yung problema na yan. Ganon yun. Dapat naririnig mo yung problema. Para gumawa kayo ng mga legislation para i-address yung problema na yan. Kasi hindi kaya ng iisang tao yan. Hindi kaya ng presidente yan, executive yan. Kayo, sa part ng legislative, paggawa ng mga batas, gawin ninyo yung trabaho ninyo. Huwag nyo iasa lahat kay PBBM. Galit na galit kayo sa gobyerno. I'm not talking to Amy Marcos alone, ha? Yung mga DDS, galit na galit kayo sa gobyerno. Tumutulong ba kayo? Dapat sisihin din kayo kasi parte kayo ng gobyerno. Amy Marcos, parte ka ng gobyerno. Sara Duterte, parte ka ng gobyerno. Bongo, Bato, Robin Padilla, parte kayo ng gobyerno lahat. Dapat sisihin din kayo. Kung palpak ang gobyerno, parte kayo, pasahod kayo ng gobyerno, palpak din kayo. Hindi sinisingle out nyo si PBBM na ang sisi nyo lagi sa presidente. Si PBBM ang sinisisi ninyo. Tama ba naman yan? Si Sara, nagawa nyo bang sisihin? Parte ng gobyerno yan, vice-presidente yan. Pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa. Kung galit na galit kayo kay PBBM, sana galit din kayo kay Sara. Dahil, nasa ibang bansa lang yan. Anong ginawa niyan? Nagtatrabaho ba yan? Namamasyal lang. Pagatupag sa personal affairs. Sana wag mo tanggapin yung sahod mo. Sabi pa ni Roque, huwag kayo mag-expect ng trabaho kay Vice President dahil spare tire lang yan. Naku po, pinanindigan nyo talagang pagiging spare tire, Mahiya naman kayo. Sumasahod kayo, wala kayong ginagawa. Ano yung dahilan nito mga to? Ito mga senador na hindi nagsapunta. Ang pangit tingnan, sa totoo lang, nandiyan tayo mismo sa plenary, sa House of Representatives. Makikita mo, yung mga senador kasi sama-sama sila sa isang group, Bakante yung mga upuan. Absent. Pangit tingnan sa camera. Nakikita sa camera, pinoproject. Pangit tingnan na absent itong mga to. The fact na hindi nila naririnig yung mga dapat nilang gawin. Si Amy Marcos, ang kanyang dahilan mamimigay daw siya ng relief. Chinek ko yung Facebook page niya, namigay nga naman ng relief. Nag-photo op, nag-video. Sige, mas importante pa sa kanya yan. Pwede naman ngayon ka mamigay. Di ba? Sinabay mo pa talaga sa SONA ng kapatid mo. Talaga nga naman, Si Bato, sinabi niya naman noon na hindi siya dadalo ng SONA. Ayaw niya kasi magpanggap na in good terms siya sa mga nandiyan sa loob ng House of Representatives.
Tinutukoy niya si PBBM kasi galit na galit yan sa administrasyon dahil pinakulong ang Tatay Digong niya. Ayaw niya raw makipagplastikan. Sige, kaya hindi na lang siya pumunta. Magpaka-professional naman kayo. Kung ayaw niyo rin sa tao, hindi na kayo magtatrabaho. Trabaho yan yung SONA, hindi naman party yan trabaho yan. So dahil ayaw mong makita yung isang tao, hindi ka na pupunta. Absent na lang ako. Ayaw ko makita si Juan Ayaw ko makita si Pedro. Absent na lang ako. Magpaka-professional naman kayo. Kalalaki ng sahod ninyo. Si Bongo, may video pa, may picture na nagpakonsulta sa kanyang doktor dahil nagkaroon po ng back spasm. Talaga. Back spasm Tingnan niya natin yung kanyang back spasm. Nag-post din nakita ko rin Kumbaga sabi nga sa comment para kang empleyado na nag-sick leave, nag-picture talaga na nasa ospital back spasm daw po. Talaga nga naman ayaw nyo lang mag-attend, ayaw nyo pa sabihin yung totoo. Mas makatanggap-tanggap pa yung sinasabi ni Bato di ba? Na hindi ako pupunta dahil ayaw ko makipagplastikan. Ganun na lang sana. Si Bongo nakahiga, nakataob. Ganyan siguro gagawin sa massage ata yan kasi may back spasm nakataob. Hindi ko alam kung ganyan na posisyon. May back spasm yan, nilabas sa media yan. May picture, may patunay sa mga naninilip sa kanya kung nasaan siya yan. Huwag kayong mag-alala, nagpa-check up lang, may back spasm. Masakit ang likod niyan. Talaga nga naman si Robin Padilla, ano ba sinasabi ni Robin? May dahilan din si Robin dyan Bakit hindi siya nakapunta Wait lang. Kanya-kanyang gawa ng kasinungalingan Kanya-kanyang gawa ng palusot. Sabi naman ni Robin Padilla, hindi siya pupunta dahil ito ay pagpapakita ng kanyang protesta sa pagkakakulong ni Digong dyan sa International Criminal Court. Ayan, yan ang kanyang dahilan. Baga nagtatampo. Bahala kayo dyan, kinulong nyo yung Tatay Digong ko, hindi ako pupunta dyan sa SONA ninyo. Pareha sila ng dahilan ni Bato. Napaka-unprofessional nito mga to. Paano nyo malalaman yung direksyon ng gobyerno, yung sitwasyon ng gobyerno, kung hindi kayo pupunta? Tapos, pag may ginawa ang gobyerno, magre-reklamo kayo. Hindi nga kayo nag-participate Parang group activity lang yan. Yung absent ng absent sa mga meetings, once na nag-implementa ng project yung mga present, saka magsasalita itong mga absent. Magre-reklamo, bakit ganyan, bakit ganun? May project kayong gagawin. Hindi nagko-contribute yung dalawa. Pag na-finalize na yung project, ini-implement na yung project, saka magre-reklamo. Uy, bakit ganyan, bakit ganun? Dapat ganyan, dapat ganun. Hindi ka nga uma-attend Lintik ka Hindi ka uma-attend Tapos ikaw ito magre-reklamo. Ganyan na nangyayari sa mga DDS senators, mga DDS lawmakers. Puro kayo reklamo sa gobyerno. Anong ginagawa nyo? Tumutulong ba kayo sa presidente? Simpleng pag-attend ng SONA, hindi kayo umattend. Actually, hindi kayo kawalan. Pero yung optics, yung mensahe, pangit. Ang masaklap, may mga bulag na DDS, proud na proud pa sa ginagawa ninyo. Ipinagmamalaki pa na hindi kayo umattend. Tuwan-tuwa pa, hindi pupunta sa mga official events, with emphasis on official events. Tuwan-tuwa sila na absent kayo sa official events. Hindi nila alam, taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Ano yun? Klaseng leadership yan. Maya naman kayo. Mga DDS naman, sige, todo suporta kayo. Simpleng SONA, hindi kayo umattend, magsisinungaling pa kayo. Anong niloloko nyo? Grade 1? Hindi attend dahil may sakit?
Hindi attend dahil ayaw makita yung kaklase, yung kakilala. Tumulong kayo. Kasi parte kayo ng gobyerno. Kung magsaksid ang gobyerno, kasama kayo sa papupurihan. Kung bumagsak ang gobyerno, kasama kayo dapat sa binabash. Ang problema, dinidistansya ninyo yung sarili ninyo sa gobyerno pero kumukubra kayo ng sahod. Paano yun? Kung makapost kayo, sana ganyan ginawa ni Marcos, sana ganun ginawa ni Marcos, sana ganyan, sinabi niya sa SONA, hindi ka kayo tumutulong sumasahod lang kayo, puro kayo reklamo. O mga DDS, para i-post pa. Puro din reklamo. Pumipila naman sa benting bigas. Puro reklamo. Yung kakilala ko, 4 piece pa. Nakikinabang sa gobyerno, Pantawid Pamilyang Pilipino program. 4 piece yan, ha? Para reklamo sa gobyerno, wala raw nararamdaman. Ano yung natatanggap mo kada payout? Every other month nakakatanggap ka ng payout, sasabihin mo wala ka nararamdaman sa gobyerno? Sumasakay sa MRT, senior citizen, 50% ang discount. Wala raw nararamdaman sa gobyerno. Ano yung 50%? Iba pang estudyante, mga woke, feeling woke. Wala raw nararamdaman. 50% na lang ang pamasahe mo. Sa LRT, MRT, wala ka pa nararamdaman. Ano yun? Pwede mo na gamitin yung GCash mo, credit card, debit card sa pagsakay ng MRT. Wala ka pa rin nararamdaman. Aba, may problema ka. Ikaw may problema, hindi ang gobyerno. Ay nako, tigilan nyo kami. Puro kayo walang ginagawa. Sasabihin nyo walang ginagawa ang gobyerno. Marami, ayaw nyo lang tanggapin. O siya, sige. Baka may mga gusto kayong sabihin sa mga DDS na bitter, mga DDS na gustong-gustong i-destabilize ang gobyerno. Lagay nyo dyan sa comment section. Yung mga nasa Facebook, marami-rami na tayo sa Facebook, ha? Inom muna ako. Medyo uminit ang ulo ko ng konti doon, eh. Yung mga nasa Facebook, pasuyan na lang, ha? Baka di pa kayo naka-like sa ating Facebook page. Eh, madali lang yan. Click nyo lang po yung like o di kaya yung follow. Like or follow. Yung mga nasa YouTube, dapat nakasubscribe na po kayo. Ibig sabihin, past tense na. Subscribe. May D na sa dulo. Subscribe. Kung hindi pa, wala pang D, click nyo lang po yung subscribe. At kung gusto nyo, every time na may bago tayong upload, i-click nyo yung bell button para ino-notify kayo ni YouTube kung may bago tayong video. Yung mga nasa TikTok, may mga nakikinig din sa atin sa TikTok, no? I-click nyo lang din po yung subscribe. O siya, sige. Ako'y magpapaalam muna sa inyo pansamantala. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam.